natin itong binabanggit dito na mga civil groups di umano, mga partner. Partner Bisdak, meron ka bang idea kung sino-sino itong mga ito? Civil group. Si Pater Bistak muna. Civil group, mga ano yan, alam na po natin yung mga kaparian, no? Mga kaobispuhan, nakakampi rin naman ho yan ng mga makakaliwang grupo, mga dilawan, pinklawan. Una pa lang naman Ayun. talaga ay Mm-mm. plano na talaga nilang gaguhin si Mhm. Vice President Inday Sara Duterte. Sila rin po yung grupo na nagsampa ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara at sila rin po yung nagsampa ngayon ng plunder sa Mm. Office of the Vice President. Ito po ay konektado pa rin po kay mga grupong iyan. Nakakalungkot nga ho kasi itong mga ginagamit nila ngayon ay hawla ng gobyernong Marcos. Mhm. Pero pag tiningnan po natin, nonsense po yung kanilang isinasampang plunder eh. Mm. Ano po ang basihan nila tungkol sa confidential funds sa Office of the Vice President? Maliwanag naman ho, ang tanging makapag-determine sa isang ahensya ng gobyerno na mayroong corruption ay ang Commission on Audit. 3 Yan. consecutive year na po sinabi ng COA na unmodified opinion po ang rating ng Office of the Vice President. Sa makatwid, sumusunod po sila sa joint circular Mhm. ng Commission on Audit at wala pong silang korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. Mamaya partner, round to ako, dudugtong ako. Oh, Partner sige, na. Okay, partner partner. Dan. Dugtungan mo Ah, muna. Hindi, ang aking pinag-uusapan dito, nakakuha sila ng isang tao. Tama kayo. Sino isang tao ibig sabihin mo, Etong partner? isang taong ito, nasa katawan po nung Ramil Madriaga. Madriaga. Okay, Ayan, ano? oh. Alam mo, nag-search ako dito sa Ramil Madriaga na to. Ano? Mhm. Ah, Sandali, partner. Napasalamatan mo na ba itong pakulay sa atin? ay, hindi pa. Oh, Madam Delia Pineda, maraming salamat po. Ang sabi niya, bakit lagi kayong ginugurgor? Kasi nga, sikat na kayo. Ayun, si Bistak lang yun. Oo. Alam mo, partner, napag-alaman ko lang dito ho sa Ramil Madriaga na ito, ano? Ah, Baga, syempre, napag-alaman mo? syempre, si-search mo kung sino tong Oo, tama, oo. oo. Mm-mm. Ito pala partner, itong Ramil Madriagang ito ay involved. Mhm. Involved itong mamang ito sa kidnap for ransom group. Ayun. At pansamantala itong na-detain sa BJMP. Mhm. Siya pala yung pinapakita. Sabi ko, baka fake news to, sabi ko. Talagang sinearch ko, tinignan ko. Na-detain lang? Talaga hindi siya naakusahan Oo. talaga? At ayon sa aking pag-research, Ramil Lagunoy Madriaga Ayun, is oh. currently detained on a kidnapping for a ransom change. He is being held in a facility of Camp Bagong Diwa, Ah, which includes yung BJMP managed facility. ayun. Ang tanong, bakit siya, anong kaso niya? Mm. Si Madriaga was arrested in July 2023 in Cainta Rizal by the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP AKG. Okay? And allegations, authorities identify him as a alleged leader of the Madriaga Kidnap for Ransom Group, Ayun. a notorious criminal syndicate. Sus, Diyos ko po. Okay. Mhm. And the group, yung grupo po niya was linked on the June 3, 22 kidnapping of two Chinese national in Tondo, Manila. Mhm. At yung kanyang warrant was arrested based on a warrant issued by Manila Regional Trial Court for the kidnapping for ransom case, which is recommended no bail. O yun, oh. Eto. Si kidnapping nga, no bail. No bail, Oo. oo. So ngayon, partner, ito, pag-usapan natin yung credibilidad, ano? Oo. So paano ito nakapag-bail? Kung wala palang no bail, ano? Ayun, merong malamang isang taong nasa likod niyan, partner, na tumulong, kaya yan nasa labas ngayon. At ngayon ay nagsasampa na. At ang credibilidad dito, pero pinakita lang natin, ano? Siyempre, sa mga una't-una, anong motibo mo? Ayun, Yung oh. motibo mo, bakit ka tumistigo laban sa Office of the Vice President, pero yung credential mo, wala ka naman pala magandang credential na Iyayabang. iyayabang kasi pinuno ka ng kidnap for ransom group. Oo, may bahid, may bahid. May bahid. Mm-mm. At ito naman ay pinaniwalaan naman ngayon, partner, ng mga progressive group. Papagandahin natin. No? Kasi Hindi, sige, tuloy kasi mo. ginagamit kasi nila yung salitang makaliwang group. Makaliwang group, pero pinaganda lang progressive group. Di ba, partner? Oo. Partner, pasalamatan ko lang muna si Peb Sagon na nagbigay sa atin ng pakulay. Partner Bisdak?
pwede ba natin i-plus muli yung na-plus kanina Oh, sa pwede, technical? pwede. Ayun, Oo, ayan, oo, ayan, no. oo. Ito partner sabi po dito sa kanyang educational background, no. Ito si Madriaga Ramil Mhm. ay graduate daw sa nag-college daw sa College of Law 1991 to 1995 Aha. Oo. sa San Beda College, Manila. Ang Mhm. sinabi nga niya na classmate daw sila ni Vice President Inday Sara dyan sa Oo. San Sebastian College of Oo. Manila. Mhm. Pero si Vice President Inday Sara kasi 1991 nasa elementarya pa yan. Ayun. Diyan pa lang may sabit na Oh, sila dyan. nangyari. Oo. Oo. So nag-graduate daw ng 1995. Oh. So ngayon partner, itong si Madriaga, noon pa to partner, nakasuhan na po talaga to ng kidnapping, I think 1993 kung hindi ako nagkakamali, Mhm. 1993 or 1996 mga ganon, ay convicted po talaga to sa kidnapping partner Ayun. at hinatulan po ito, ang hatol sa kanya ay hukom bitay. Kamatayan po ang hatol sa kanya. Aha. So I think mga 2003 yata, 2003, biglang nabawi yung desisyon ng korte Mm. na pinawalang sala siya. Pero hinatulan na po to, convicted po ito ng hukom bitay. Mhm. Iwan ko lang po kung bakit hindi natuloy ang pagkabitay nito. At ngayon, bumalik muli ang kanyang trabaho, nakalabas sa business as usual, kidnapping pa rin. Ang modus nila ay pumapasok sa mga government official, kagaya ng mga politiko, mga Chinese, yung mga negosyanteng mga Chinese. Tapos nagkukunwari sila ay security detail, pero ang ginagawa ho nila, binibiktima rin po nila yung kanilang pinagserbisyon at kinikidnap nila. Kaya nga po ito nakasuhan ng kidnapping at nakadetenta po ngayon partner. Mhm. So ang abogado pala ng complainant laban dito kay Madriaga, itong si Attorney Harry Roque. So alam lahat ni Attorney Harry Roque ang kwento sa taong ito. Ayun. Pag tiningnan mo yung kredibilidad niya, bagsak talaga. Mhm. Yung kredibilidad, kriminal. Oh. Kriminal ka, nakadetain ka, may conviction ka na nabaliktad lang. Tapos ngayon, paniniwalaan ka ng taong bayan. Correct. Paano mo makukumbinse ang mga Pilipino na totoo yung mga sinasabi mo mga partner? Ayun, tama yan. Partner, no, batiin ko lang yung ating kaibigan ni si Placido Pilosopo. Pilosopo, Ayan, yun. narito. Nanonood Oo, nanonood sa atin yung ating kaibigan, mga maisog. partner. Maisog yan. Maisog Matindi yan, no? O siya nga pala, mga partner, alam nyo, ito, kaunting komento lang, no? Kaya nila ito grinab, ika nga, no? Kaya nila ito tinanggap o pinaniniwalaan itong si Madriaga kasi nga partner, maaaring ito na lang ang nakikita nilang nag-iisang alas, no? Pinakamalakas na alas nila para mapatumba nila ang isang BP Inday Sara. Kasi naglakas loob itong mama na ito na ikanta si BP Inday Sara kahit na meron siyang kasong kinasangkutan, itong kidnapping nga. Nagbabakasakali lang naman sa palagay ko lang mga partner. Itong mga progresibong grupo na ito na mga sumusuporta at nagsampa ng kaso kay BP Inday Sara, no? Nagbabakasakali lang sila na baka itong mama na ito isa sa makakatulong sa kanila. Pero sa palagay ko, mga partner, nagkakamali sila. Kasi lahat ng mga sinasabi nitong si Madriaga, walang katotohanan at sa affidavit pa lang, palpak na. Di ba? Ibig mo sabihin, pare, partner KPL, para itong fishing expedition na naman. Yan yun, oo. Ika nga ng ibang mga kababayan natin, ano daw ito? Bikoy 2.0. Gano'n ba katotoo yan, mga Hindi, partner? partner, ako nakikita ko kasi dito, Mm-mm. magpakatotoo na tayo. Ayan. Ito, tanggapin na natin ang katotohanan yung kayo mga dilawan, kayo mga pulawan, pinklawan. Tanggapin na natin ang katotohanan. Mula nang nag-umpisa naging Vice Presidente si BP Sara hanggang ngayon, marami na kayong ibinato na gusto na ikasisira ho at gustong sirain ninyo ang Vice President. Correct. Pero the more na binabaton nyo, ang nagiging balik po kay dito po sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte,
lalong bumabango at gumaganda po yung pong kanyang pangalan. Yung rating tumataas lalo. Bigla, nakita nyo naman, hindi po siya natatalo sa kanyang rating. So, Correct. isa lang ang ibig sabihin po nito. Pinklawan, dilawan, mga pulawan, ganito lang kasimple yan. Bakit hindi nyo na lang hintayin itong 2028 election? Labanan nyo, ilabas nyo, Yan. pinakamagaling yung pambato. Correct. Di ba? Mm. Di ba, partner? Mm. Hindi yung ganito na puro kayo technical, kahit naggawa-gawang kwento. Bahala na kayo dyan. Basta ako, yun lang masasabi ko. Partner Basdak, dagdagan mo bago ko tumungo sa Ito, ano. partner, medyo i-rebat natin ito. Dito na ba tayo sa issue number 1 to partner, yung affidavit na ba tayo ni Dito Ramil tayo sa Madriaga? dito tayo sa affidavit, partner, na translated na Oo. para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Simulan ko munang basahin itong pinakaitaas, Sige, sige. partner Basdak, bago ko ibigay sa iyo, ano. Sige, dugtong tayo dyan. Oo, sige. Affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Ang dokumento ay isang affidavit na isinumite at sinumpaan ni Ramil Lagunoy Madriaga sa Taguig City noong Nobyembre 29, 2025. Ito nga, nabanggit mo kayo na, partner Bisdak, ulitin ko lang, itong tungkol sa kanyang educational background. Kumuha siya ng College of Law mula 1991 hanggang 1995. At siya niya daw naging classmate si VP Sara. Diyan niya daw naging kaklase, samantalang si BP Inday Sara pala elementarya pa ng mga panahon na yan. Ilan taon na ba si VP Sara? Kasing edad ko yan, si Inday Sara, pero hindi namin sasabihin. Okay. Sa San Sebastian College, Manila. Ayan. Nagtapos noong 1995 at kumuha ng bar examination sa parehong taon. Ngunit, hindi pumasa. Kita nyo na, mga partner. Oo. Dito sa pangalawa, government service niya, partner, ito, magandang bigyan niyo ito ng panibagong reaction. Nagtrabaho sa sumusunod na opisina ng gobyerno mula 1993. Partner, hanggang 2001, ano? Bilang 2021. 2021, sorry po. Ayan. Partner. Ang puputulin ko lang konti, partner. Sabi mo, nagtrabaho siya ng Economic Intelligence. Mic mo. Sabi mo, Economic Intelligence and Investigation Bureau sa government. Hindi siya pasado. Sa civil service kaya, pasado kaya siya? Ayun na nga ang tanong Ito nga, nagtrabaho di umano siya, mga partner, sa Economic Intelligence and Investigation Bureau mula taon na 1993 hanggang 1995. Sa NSC and ESOP 2021 hanggang 2020. Napaka-busy nitong mama na ito. Nag-aaral, nagtatrabaho pa. Kita nyo na, dyan pa lang, partner, parang gulo. No? NSC din at NBI Revenue and Integrity Protection Service taong 2018 hanggang 2020. NSC pa rin, PSG, GHQ, General Headquarters 2018 to 2021. Partner KPL, dito muna tayo KPL sa educational background. Okay, sige. Mga trabaho niya, bago tayo tutungo. So Itong kanyang ito sa sa mga government offices daw nagtrabaho siya. Yan nga. Paano siya nagkaroon ng trabaho sa gobyerno ng 1993 to 2021? Isa po ay convicted nga ho. Ayun. Noong I think 1996 sa kasong kidnapping. Natulan nga po siya ng hukom bitay. Noong 2003 nga lang medyo nabaliktad yung decision. Ngayon, ba't ka magtatrabaho sa gobyerno? Convicted ka Yun nga na nga diba? Hindi ka man pwede trabaho kidnapping Tapos bumalik ka, nabaliktad yung decision noong 2003, biglang nagkaroon ka uli ng trabaho 2018, 2021, 2001 to 2015. Nagiging NBI Revenue Integrity Protection Service. Anak ng kagwang, paano ka nagkaroon ng trabaho? Kidnapper ka nga, bumalik ka sa kidnapping, nangingidnap ka nga ng mga Chinese businessmen. Paano pinagkatiwalaan po ito ng gobyerno? Diba? Anak, madaling magsabi, paano mo mapatunayan? Ang record po lumalabas na itong si Madriaga ay kidnapper.
Kidnapper po yan. Sila po yung notorious na kidnapping group Yes. na nakakulong na nga ho ngayon, partner. Partner Dan. Well, as I said, sino ba yung nasa likod ng nitong mga to? Yung mga pare, Trillanes, tapos kumuha sila ng isang tao. Kasi pagdating sa pagiging state witness o testigo, isa sa mga tinitignan na anggulo, yung kredibilidad ng isang testigo. Tandaan natin yan, kahit sa ang anggulo, yung kredibilidad ng isang testigo kinakailangan talagang matibay at matatag. Pero tulad ng nasabi natin ito, ang Duterte kukuha ng kriminal Correct. na magtatrabaho sa kanila. Tapos sila ho ay nasa gobyerno, tapos mag-aalaga sila ng kriminal. Hindi po trabaho at hindi po ugali at gawain po ng Duterte na mag-alaga po ng mga kriminal, kamukha po nitong si Ramil Lagunoy Madriaga. Na ngayon, na parang pinapalabas siya ang whistleblower para kay BP Sara, at sinasabi nila na itong mamang ito na yung magbubulgar. Actually hindi po tayo nagtataka, hindi na ho tayo bago dito sa ganito. Ano sabi mo kana KPN? 2.0 nino? Ni Bicoy. Ni Bicoy. yan. At saka yung isang sinasabi niya na tumistigo kay Tatay Digong na sinasabi niya na Lambada Boys. Oo, Lambada Remember, Boys. Isa pa yan. Naalala ko to. Tawa ko ng tawa doon sa Lambada Boys na yun eh. Lambada Boys, pumapatay po kami. Inuutusan po kami ni Mayor. Kami po yung taga-gurgur niya, taga-patay niya. O, di ba? Sabi niya yan, ha? Ano pangalan kasi ng partner? Kalimutan ko rin. Si Bisdak. Baka alam ni Bisdak. Yung Lambada Boys. Oo. Anyway, sige. Lambada Boys, hindi ko na hindi ko na alala yun. Oh. Yung in-interview sa TV, tapos nung tinanong siya, ganun po ba, kayo po yung pumapatay, kayo yung gumugurgur? Oo, kinuha kami dyan eh. Kami yung tagaligpit eh. Nung biglang tanongin partner nag-iimbestiga, nakapatay na po ba kayo? Ay, hindi pa. Wala pa. Hindi pa. Okay. Partner, kita nyo dito sa mga taong mga nabasa natin kanina, nabanggit natin, mga partner, ito mga tao na ito, yung ibang taon dito, kaalinsabay ito, ng kanyang pagkakakulong, partner. Correct nga, Diba? oo. Na-convict siya, hatulan sing kumbitay, tapos may trabaho pa sa gobyerno. Paano nangyari? Yan pala. Sino ba gumawa? Anak ng patola talaga, oo. Sino ba gumawa ng affidavit nito? Napakatanga naman. Di ba? Hindi ba kaya si Tonyo? Si Tonyo gumawa nito? Hindi, baka yung yung sundalong kanin ng gumawa nito. Tanga-tanga yun eh. Kaya nga. Oh. Di ba? Partner, basahin uli natin, partner. Ituloy yung ko ito. affidavit niya. Ituloy ko itong naputol nga, mga partner. 4 to 5. Oo, Ayan. hindi dito sa sa simula ng 2016 election campaign, Yan. ipinakilala siya ni dating Congressman Roylo Goles sa pamilya Duterte upang magbigay ng political at security advice kay noon ay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Okay? Okay. Taong 2026 yan, partner Bisdak. Diyan muna tayo. 2016, mga kapartner. Alam niyo po, kung ako, Mayor Rodrigo Roa Duterte, bakit po ako hihiling ng advice dito sa isang kriminal, na kidnapper na tao pagdating sa aking seguridad? Di ba mas magtitiwala na lang ako sa mga dati ko ng mga security personnel. Bakit dito kay Madriaga Bakit ayaw ko humingi ng advice kay Bato? Si Bato naman ang pinakamatagal kong kasama bilang isang nagiging si Bato, di ba? Chief diyan sa Davao City. Bakit dito kay Madriaga? Bakit ayaw kay Bato? Ano yung sense ng kanyang affidavit? Dito pa lang, isang kasinungalingan sa dami-daming mga kaibigan ni former President Duterte na mga kapulisan, ito pa talaga, yung kidnapper pa talaga si Tatay Digong humingi ng kanyang security advice para dito. Anak ng kamuti, walang logic, walang kasinsins, walang kredibilidad. Bakit ako humingi ako dito sa taong ito
na wala man lang record na ito'y PMAyer. Mm. Wala man record na ito'y PNPA, sundalo militar. Siyempre, ang pinag-uusapan, security mo, seguridad mo, doon ako sa mga general, napakadaming general dyan. Correct. At lalo na kay Senator Bato de la Rosa, dating police partner. Tama ka dyan, partner Bisdak, ano? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit na siya noon ay mayor pa lang ng Davao City, na sinasabi dito noong taong 2016 ay pinakilala daw etong si Madriaga kay Pangulong Duterte, na noong panahon na mayor pa lamang siya. Partner, naniniwala ako na ang isang Duterte, napakaraming tao niya na maaari niyang kunin at gawin niyang political at security advice. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, partner, na itong mama na ito nagsilbi kay dating Pangulong Duterte sa bilang political at Advisor. security political advisor. Advisor. At security advice na rin, no? Sinasabi na lang ito, partner, para mas kapanipaniwala yung kanilang affidavit, kahit na bulok na, hindi kapanipaniwala. Sinasabi lang nila ito para nga naman yung mga taong tanga na mga kaya nilang gawing tanga magiging tanga at mapapaniwala nila, partner Dan. Yes, gusto ko lang idagdag dito, mga partner, ito. Sabi rito, sa simula ng 2016 elections campaign, ipinakilala siya ni dating Congressman Roylo Gomez Ayun. sa pamilya Duterte upang magbigay ng political at security advice kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Inatasan din siyang bumuo ng grupo na suporta sa kandidatura ni Duterte bilang presidente. Nang mahala si Duterte bilang presidente, inatasan siya magsilbing counterintelligence agent para sa National Security Council. Principal bilang bahagi ng civilian composite member, hiwalay sa NSC Secretariat. Question. Yan. Ito sige. question dito ha. Ito tanong ko dito. Kung ikaw ay tinulungan mo ang Duterte, binigyan ka ng posisyon. Halimbawa, sabi, anong nangyari sa'yo? Ano nangyari sa posisyon mo? Halimbawa, Ba't tanong ko nawala? na to, bakit nawala? Mm. Diba? Pero hindi na pinag-uusapan Ang tanong, totoo bang nagtrabaho siya dito? Ayun ang sabi Kasi, sa affidavit Sa kanya to Ang tanong dito, who is the person? Kasi ako, pwede kong sabihin kahit na kanino. Alam nyo ako, naging bagman ako ni Napakadali namang sabihin kasi. sabihin ko, naging bagman ako ni Pipi Sara Oo. Naging bagman ako Tatay Digong. Bakit? Nagkita kami sa Davao Tinatawag niya ako Di ba? Di ba? Nakita kami, nagbagman ako Tanong, paano magiging madja-justify yung sinasabi ko? Kung ako lang ang nagsasabi, sino at ano yung mga magko-collaborate sa mga sinasabi ko. Ayan. 'Di ba? Kasi dito papasok yung credibility po, mga kabayan. Dito pong si Ramil Lagunoy Madriaga. Partner Bisdak. Dudugtong lang po ako dito. Yung political advisor kasi at security advisor, ang pagkakaalala ko kasi 2015 kasi nag-start namin kay Tatay Digong ay si John Ibasco nung time na yon, yung Mayor Rodrigo Roa Duterte, MRRD that time. Si John Ibasco talaga ang lumalabas na political advisor ni former President Duterte. Pero itong Madriaga, hindi namin kilala. Wala akong nakilalang Madriaga, partner. Kasi 2015, aktibong-aktibo na kami sa Maynila. Wala. Ang lumulutang lang talaga si John Ibasco at pwede pa siguro yung si Peter Lavinia ba yun? Peter Lavinia. Yun, nagiging spokesperson pa nga yun ni former President Duterte nung pagkahalal niya. Pero itong si Madriaga, sinasabi mong political advisor, wala as in. Ano ba ang kakayanan niya? Bakit siya nagiging political advisor? Kasi pag sinasabi mong political advisor, dapat yung tiwala mo sa taong iyan build na. Noon pa may relasyon na kayo. Kailan ba si Tatay Digong naging mayor? Ang tagal na panahon, di ba ho? So bakit ito po yung kukunin kong political advisor? Hindi ko man ito nakasama nung naging mayor ako. Hindi ko man ito nakasama yung nag-iikot kami sa buong Pilipinas, nagmumotor at pinapaliwanag yung federalismo. Ang kasama po yan, sila ni John Ibasco, nag-iikot buong Pilipinas. Volunteer niya, pag volunteer na maraming Pilipino. Isa na po kami dyan, grupo namin mula noon, talagang nanalo si Tatay Digong dahil sa volunteerism ng mga supporter niya. Walang pira yan.
Kasi pag nag-atas ka sa isang tao, ibig sabihin magbabayad ka eh. Wala ngang pambayad si former President Duterte. At bakit ito yung aatasan ang itong si Madriaga ni Tatay Digong, napakaraming ang pwedeng atasan ni former President Duterte that time, mga kapartner. Nandyan yung mga Cayetano, ang dami. Ang daming grupo kasi tandem sila ni Cayetano that time, 2016, dukay po sila at partner. Wala pong wala pong, ang tawag dyan, wala pong plano si former President Duterte na tumakbong presidente. Kaya pag sinasabi mo may inutusan, may plano, wala talagang ganun. Correct. As in, walang ganun, partner. Oo. O eto, dito tayo mga partner Dan, partner Bisdak sa work with Mayor and Vice President Sara Duterte. Ito ang pinaka ngayon. Ito ang pinakamatindi ngayon mga partner. O eto, inatasan siyang magbigay ng intelligence information para sa Oplan double barrel ni President Duterte. Una. Formal siyang na-assign sa Presidential Security Group o PSG noong 2018 upang magturo ng tactical driving at strategic transport courses. Partner Bistak. Sige, banat. Alam mo mga kapartner, pag sinasabi mong ikaw ay instructor, no, ang nabanggit pa nga niya dyan, I think si Nolasco, tinuruan niya si Colonel Nolasco, estudyante niya. Ang pagiging instructor ng Presidential Security Group, hindi yan basta-basta kinukuha lamang sa ibang departamento. Kundi ang instructor, galing po yan sa elite forces. Correct! Ayan, Pag tama. sinasabi mong elite forces, dapat yan PMER yan. Galing sa Armed Forces of the Philippines na mabibigat ang dito, katungkulan mga elite ka. Correct. Pero Well ito trained siya, yan, well trained. ano ba ang credential niya para maging instructor siya ng Kidnapper PSG? yan. Baka yun nga. Elite kidnapper, partner. Sabi ko, partner, formal siyang na-assign. Formal siya na-assign ng Presidential Security Group. Sabi niya yan. Sabi niya. Sabi. Self-proclaimed. Okay. Self-proclaimed. Noong 2018, upang magturo ng tactical driving and strategic transport course. Ako, tama yung punto mo, at hindi mo, Partner Bisdak, nakana mo doon, bakit ka mo? Ako, marami akong kaibigan. Shoutout nga pala, taga Nueva Ecija, Sir Maggi. Ayan, Eto, pag sinabi mo kasing, pag sinabi mo, mga pulis ng kaibigan ko to, nagugulat ako pagka nagkukwentuhan kami, tapos nakikita kami, kasama ko to Opisyal. Opisyal, ha? Pupunta sa kanya, magpapaser, pero siya, SPO4 lang. Bakit nagpaser, sir, sa'yo? May yan. Naging estudyante ko yan. Aha. Ayan, ang swag. Yung diving. Oo. Sa swag pala, sir, sabi ko. So, ibig sabihin, ba't ka nagkaganon? Kasi yun ang pinag-aralan namin. Pero dito, kay Ramil Lagunoy Madriaga. Nag-aaral ba siya? Nag-aaral naman siya, di ba? Nag-aaral. Nag-aaral naman siya, kaya lang hindi nakapasa. Hindi nakapasa, kaya nakapasa siya sa pagiging kidnapper. Ayaw, no. Di ba? Ay, yun sabi. He was arrested, di ba? The alleged, kidnap for ransom group. Oo. No. Grupo nga yun Oo. Ngayon, ang tindi, partner, tactical driving and strategic transport course. Oo. May ganun pa pala? Partner, may credential din naman siya. Anong pinakita niya, credential? Ano credential? Nag-selfie siya doon sa Presidential Security Group school. Kumbaga, sa labas ng eskwelahan, nag-selfie siya. Tapos, nag-selfie lang siya, naging instructor na. Pwede pala yun? Parang ganito, Partner Bisdak, parang ganito sasabi mo. Alam mo, dyan sa LTO, natatrabaho ko sa LTO. Di ba? Tapos, nag-selfie ka ganun, dito ako. Ayan. Nagtrabaho na. Pero, imposibleng walang mga picture ito. Kasi modern time na tayo dito 2018, 2022. May high-tech na tayo, mga cellphone na ginagamit natin, di ba? Imposibleng walang video, walang picture, di ba? During that time na nag-school, sabi mo, tuturo ka. Sabi mo ba, hindi ba tayo kapag na-invite tayo sa seminar or ang unang ginagawa natin,
selfie together with... Siyempre, kwento mo yan correct. kwento ng buhay mo yan Okay, Ah. nung pupunta tayo ng Davao partner Bisdak. Sumakay ka nga lang ng aeroplano, nagpicture ka pa Di ba? Oo. Hindi, nung pumunta tayo ng Hong Kong, halimbawa Hong Kong. Yan, oo. Pumunta tayo sa, naging judge tayo. Oo. Anong katibayan na pumunta ka ng Hong Kong? Kasama ko si PL, nasira ang mga buhay. Nag-live kami ron. Hindi, nasira ang mga buhay ng mga judge namin. Ayan. Di ba? Isipin mo, Oh. mantakin mo partner, PSG. Ah. Alam niyo po yung Presidential Security Group, kilala niyo po yung si Jassy. Nakita natin yan pare-pareho nung nakausap tayo ni Tatay Digong. Oo. Parang Oo. personal nurse yata yung Nurse. partner. Hindi pala basta-basta lang magiging presidential security ka ng isang presidente. Correct. Na kahit ikaw ay malapit sa kay Tatay Digong, nagserbisyo ka sa former Mayor Duterte ng napakatagal, tapos gusto mong hugutin ni Tatay Digong, ay matagal na tayo magkakilala, gawin kitang presidential security group. Hindi pala pwede yun. Kasi nga ayon kay Jassy Igan, ito talagang malapit kay Tatay Digong. May post niya, ang sabi niya, maraming nagtatanong kung kilala ko si Ramil na di umano ay dating PSG ni PRRD. Ang sagot ay hindi. Ayun. Never ko nga yung nakita or nakasama. Oh, kita nyo na? Pangalawa, with PRRD1 in 2016, yung senior security ni PRRD na policeman, police na yun senior security, ay binigyan na lang ng ibang assignment. Ayun. With the first family, binigyan na lang ng ibang assignment. Why? Dahil ang qualified lamang na maging PSG ng Pangulo ay need makapagtapos ng VIP protection course. Maliwanag Kahit yan. matagal ka na bilang security aid, hindi ka pwedeng mag-duty unless may schooling ka muna sa 3 months in order to become a PSD. Correct. Si Ramil, na hindi nga officer, hindi PMAyer, kaya't sobrang labo ng kwento niya dahil alam ng lahat na sobrang strict ang PSG pagdating sa seniority at qualification. Talagang PMAyer, military nga yung PSG talaga, partner. Bilang isang civilian employee na madalas makahalubilo ang uniform personnel, from time to time, wala po kaming knowledge o ideya kung sino si Ramil or kung ano siya. Salungat po ito sa sinasabi ng short statement niya. Sinungaling nga dito pa lang supply na partner sa pagiging PSG niya. At kung totoo yung sinasabi niya, mga partner, na siya ay na-assign bilang PSG ng dating Pangulong Duterte, bakit walang malinaw na kwento dito sa kanyang affidavit? Kulang kulang, no? Dapat nilagay niya kung anong taon, no, kung ano talagang specific na ginagawa niya. Tulad nito, itong isa, meron pa siyang nilagay dito na naging ano di umano siya. Naging tawag nito? Strategic transport courses. Naging nagturo. Ayan. Instructor. Ano ba ang ibig sabihin ng tactical driving at strategic Ano ba yung ibig sabihin ng tactical driving? Baka naman nagmaneho lang ito. Hindi, ano yan? Baka naman siya yung Driving school. Oo, nagtuturo siya paano mag-drive sa mga PSG. Driving school. Baka sa LTO na trabaho to, kinonect niya doon yung buhay niya. Oo nga. Di ba? Partner, doon tayo sa kabila sa 2018. Dito tayo. Sa partner. Marami-rami ito, no? Ubus talaga oras natin dito. Partner. Maganda to. Noong 2018, formal siyang ipinakilala kay Davao City Mayor Sara Duterte at inatasan ding magtrabaho para sa kanya sa intelligence gathering. Ayan, mga partner. Ito ako tatanong dito. Sabi niya, itong self-proclaim whistleblower na ipinakilala siya, nino? Walang sinabing tao, basta ipinakilala lang daw siya. Ang unang tanong dito, sino ang namagitan sa inyo between Mayor pa nun si VP Sara, hindi pa ng Vice President, VP Sara. At how come na ikaw 2018, pupunta ka dito kay Vice President Inday Sara Duterte at ang trabaho mo is gathering intelligence for what? And what reason? Ang tindi ng trabaho niya. Sino nagpakilala, Bisdak? Ikaw ba?
Hindi, Baka ikaw. pinakilala ni PL. Pinakilala ni PL yan. Para sa taga Davao ka. O, partner diba? Bisdak, ano masasabi mo? Kasi napaka-critical po yung mga assignment niya. Yung Tindi. assignment niya kasi intelligence, no, Oh. involving politics, law, and counter-intelligence matters. Tiningnan mo yung mga word na ito, dapat eksperto ka talaga. Tama nga yung elite ka dapat dito. Correct. Pag sinasabi yung intel gathering politics, involving politics, ano yung connection mo sa politics? Ano yung expert mo? Ano yung credential mo para ikaw ay i-hired ni Vice President Inday Sara? Kasi pinakilala ka daw. Sino nagpakilala? Wala ka naman nabanggit. Anong meron ka bang dalang dokumento na ikaw ay hired ni Vice President Inday Sara Duterte? Low. Bakit ikaw yung kukonsultahin ng ni Mayor Inday Sara Duterte pagdating sa batas, no? Kasi batas po ito eh. Yung asawa ni Vice President Inday Sara mayroong law firm. Bakit lalayo pa si Inday Sara? Ayun. Bakit hindi na lang si Man Scarpio ang kunin niyang advisor? Bakit ikaw, na ni minsan hindi ka nakapasa sa bar exam? Di ba sinabi mo, nag-bar exam ka, hindi ka pumasa. Grabe naman si Inday Sara nakukuha ng advisor pagdating sa batas, hindi nga ho nakapumasa sa pagkaabogado ho ito. At bukod pa riyan, maraming kaibigan, si Vice President Inday Sara, ng mga abogado, abogada at mayroong law firm pa ang kanyang asawa, bakit pa ikaw madriyaga? Ito yung pinakamalaking question mark, partner. Di ba? At mga partner, again, intelligence gathering. Yung mga, kumbaga, ang trabaho nito, mga kapartner, kumukuha ka ng mga impormasyon. Ayan. At nagtrabaho ka. Imagine hindi sa Office of the President ka nagtrabaho. Nagtrabaho ka, in-endorse ka sa mayor ng Davao. Napakaswerte niya naman, ano? Di ba? At gagather ka ng intelligence. Ang tanong dito, partner, sino ang nakakakilala sa'yo at kanino ka nagbibigay ng mga impormasyon na nakakalap mo? Sino-sino yung mga nakasama mo doon? Kasi dito, Correct. again, uulit natin, lahat pwede kong sabihin si BP Sara, naging girlfriend ko yan. Di ba? Totoo yan. Alam mo, nung panahon na yun, ganito kami, close kami. Kwento ko yun eh. Correct. Pero hindi naman totoo. Totoo. Diba? Ngayon, pag sinabi mo, naging girlfriend kayo, anong year? Ganito. Sino ang saksi sa inyo? Ay, wala. Panaginip lang po yun. Yun Diba? eh. Ito. Alam mo, Sige, go ahead. alam mo, partner, kasi yung intelligence group, maliit lang na community ito. Correct. Yung intelligence group. So lahat sila magkakilala lang, partner. Yan. Kung ikaw elite na miyembro ng intelligence group, makikilala ka ng mga intel kung sino ka. Lalo na siya. Hindi nga siya kilala eh. Hindi siya kilala eh. Itinanggi na nga ho sila ng mga PSG. Nolasco, itinanggi na po siya. Hindi siya kilala as in. At saka, mas kilala pa si Orly Gutisa kaysa kanya, partner. Correct. Kasi si Orly Gutisa, legit nakasama sa intelligence community, partner. Yun, Pero yun. ito si Correct. Madriaga, hindi po talaga ito kilala. Kilala to kidnapper, partner. Ito pa isa, partner, ito pa. Noong 2019, inatasan siyang bumuo ng grupo upang suportahan ang kanyang plano 2022 presidential candidacy. Ayan, manama. Teka. Inutusan siya. Oo. Siya lang siya. Oo, Siya lang. Ganun siya kalupit, partner. Ganun sa pinagkakatiwalaan ng pamilya Duterte, partner Dan. Ano masasabi mo dyan? Ako? Oo. Inatasan siya. Siya lang ang inatasan bumuo ng mga ganito. Oo. Bakit hindi namin ho kayo namit? Dapat mamimit natin yan eh. Lalo na ako, Diba? tagibabaw ako eh. During that time campaign, lahat ng mga organisasyon, bagitin natin isa-isa yung mga organisasyon. Merong isda. Alam mo yung isda, di ba? Inday Sara Duterte Advocacy. Yes. Yung Inday Sara Care. Yes. Yung nagpalagay pa ng sa barko niya yung patiin ko na, Sir Gerson, yun pinalagay niya yung sa barko niya yung Inday Sara Care. Ba't hindi ka namin kilala? Yan. Oo. Di ba?
Kasi paano man makikilala sa kulungan sino mga araw na yun? Nasa kulungan na, kidnapper man siya, partner. Partner. Ito, partner, ha? Sige. Napakalabo ng kanyang affidavit dito. Kasi sabi niya, inutusan daw siya ni Vice President Inday Sara, ni Mayor Inday Sara Duterte that time, noong 2019, Mhm. na bumuo ng grupo para tumakbo sa pagkapangulo. Mhm. Yung labo-labo, partner, kasi si Vice President Inday Sara walang planong tumakbo. Correct! Ayan. Bakit 2019, inutusan ni Inday Sara itong si Madriaga na bumuo ng grupo para sa kanyang pagkapangulo. Nagkagulo nga ho yung PDP laban dyan, nagsiyakan Correct. Kasi ang gusto ng PDP laban, tumakbo nga pagkapangulo, pero si Inday gusto tumakbo pagka-mayor. Mhm. Pagka-mayor si Inday. Walang plano si Inday Sara Correct. na tumakbo sa national position. Ngayon nga lang, si Inday Sara at saka si Senator Amy kasi magkaibigan talaga yan. Oo. Binubudol ni Amy si Inday Sara. Last minute na ha. Last minute na tumakbo sa Pangulo nga ho yung usapan doon pero napunta sa Vice Presidente. Mm-mm. Pero si Inday Sara, wala talagang plano yan na tumakbong pagkapangulo. Kaya nga magkaiba-iba yung kandidato ng mga DDS that time kasi nagulo yung line-up. Ibang DDS ayaw kay Marcos. Yung iba gusto, yung iba yung pero yung Vice Presidente si Inday Sara, wala pong plano si Vice President Inday Sara noong 2019 na tumakbong pagkapangulo. Tapos ngayon, bakit may lumabas na ganito? Uutusan siya gumawa ng grupo. Anong grupo yung ginawa niya? Para makita natin, partner. Yun. Ito pa, 2022. Isa-isahin natin to, partner, para malinawan yung ating mga kababayan Kasi ito ang ano ngayon ito ang ginagamit na ng mga ibang mainstream media na parang gusto nila isiksik sa isip ng ating mga kababayan na totoo itong abidabit ni Madriaga. Noong 2020, binuo niya ang Inday Sara Duterte is my president o itong tinatawag na isip, mga partner. Kasama ang kanyang mga kaklase sa San Sebastian College of Law. Siya ang national convener at ang pondo ay galing kay Mayor Sara Duterte. Ayan, mga partner Adan. Well, again, ito nga hinahanap ko na. Bibigay mo na kay partner Bisdak. Sige, partner Bisdak. Para sure. Naghahanap tong partner natin. Ilang partner yung sinasabi niyang Inday Sara Duterte is my president, isip. Sa isip lang niya yan talaga. Sa isip lang niya. Kasi may pakaraming grupo na lumalabas. Itong kanyang sinasabi, mantakin mo, inutos ni Inday Sara kasi kaklase daw sila sa College of Law. Nagiging kaklase si Inday Sara, elementarya pa that time. Correct. Nag-college sa College of Law siya. Isipin mo, inuutos ni Inday Sara, pero hindi nakilala yung grupo mo, naisip-isip mo lang. Bantakin mo, ha? Ako ngayon ko lang rin narinig to. Ako rin. Correct. Ako ngayon, ko lang narinig din yan. Ang daming parallel group partner. Totoo. Nung pagtakbo ni Vice President Inday Sara sa pagka-vice presidente. Marami talaga. Pero ito isip, try mo mag-research, kung may lalabas, wala kang makikita ano yung mga post niya. Ano yung mga campaign strategy niya, campaign activities niya. Dapat may page siya. Masabi, may page siya. At saka pwede mo masabi, ni-recognize ni Vice President Inday Sara. Nandito, magkasama sila ni Inday Sara. Nasaan yung grupo na yan? Madali po mag-edit ngayon, partner. Hindi. Madali, may AI na tayo ngayon. Pero tayo, hindi natin nakasalumuha yung isip-isip na yan. Baka isip lang nila yan, ng mga isip bata na nagtuturo sa kanya, partner. Ito pa, partner napakarami nating kilala na mga naging convenor nitong mga parallel group na ito. Ikaw, Bisdak, ikaw, partner Dan, tayo, lahat yung mga yan, mga nakilala natin, kilala rin nila tayo dahil sa pagiging Duterte supporter natin. Pero etong Inday Sara Duterte is my president. Ngayon ko lang to narinig talaga, mga partner. Ngayon ko lang to narinig. Ngayon ko lang to narinig. Isip. Katang isip lang ito. Partner Dan, nakita mo ba yung Nakita mo ba yung hinahanap mo kanina? Ako, nag-try ako na mag-google Hanapin ko tong Wala. isip. Isa pa. Wala, Isa pa. Ito pa, partner. Ganito, tama yung sinasabi mo, partner Bisdak. Napakadaling gumawa ngayon ng mga picture edit.
kuno kasama mo si Inday Sara, kuno naroon ka sa isang tanggapan, sa isang opisina, na sarili mong opisina, na ikaw dahil nga ikaw convenor itong sinasabing isip na ito, maaaring meron ka sariling tanggapan na kung sakasakali dumating yung taong sinusuportahan mo, doon mo siya kakausapin, doon kayo mag-uusap tungkol sa mga gagawin ninyo kung totoo man. Pero ito ang pinakamagandang ebidensya dyan, partner. Paano natin mapapatunayan na totoo itong sinasabi niya? Na existing ba talaga itong isip-isip na ito? Baka isip-isip na lang yan, no? Kung existing talaga ito, mga partner, 2016 no? 2022 anong petsa na ba ngayon? Anong taon na ba ngayon? 2025. Kung taon na 'yon, kung totoo talaga na naging convenor siya nito, mga partner, meron siyang sariling social media account na page. Doon makikita mo yung mga event na ginagawa ninyo habang nangangampanya si Inday, naroon ka, 'di ba? Meron kang litrato kay BP Inday, kasama kang lagi ni BP Inday sa mga kampanya noong 2022 with Marcos. Correct. Pero imposible ikaw convenor ka ng isang malaking